Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng Adbyento at sinasabi sa atin na dapat tayo ay magalak sa Panginoon sapagkat Siya ang nagbibigay ng tunay na buhay, ng tunay na kagalakan para sa ating lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Kung mayroon kang 2 balot, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain." Ang tugon niya, dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat namin gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawan, "At kami, ano naman ang dapat namin gawin?" "Huwag kayong manghingi kaninuman sa pamagitan ng pamimilit o nagpaparatang ng hindi totoo. Masayang kayo sa inyong sahod." Ang sagot niya, "Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang pangyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamali, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagkapahayag ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tuwing ikatatlong linggo ng Adbyento ay pinagdiriwang ang Gaudete Sunday. Na ang ibig sabihin ay rejoice, magalak. Totoo nga na tayo ninanais ang ating Panginoon na magkaroon ng kagalakan o kasiyahan. Pero hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na magsaya. Paano magsasaya yung mga tao na mayroong problema sila sa kanilang pamumuhay? Paano magsasaya yung mga tao na nasa gitna ng alitan, yung mga bansang nagkakaroon ng digmaan, yung mga hindi pagkakaunawaan, ito man ay sa pamilya, ito man ay sa trabaho, ito man ay magkakaibigan. Napakahirap magsaya kung ganitong pagkakataon. Paano ka magsasaya kung ang isang miyembro o ikaw mismo ay may sakit at naghihirap na halos ay walang katugunan sa pamagitan ng medisina, ay naroon yung sakit, naroon yung pagdaramdam? Paano ka magagala? Paano ka magsasaya? Paano ka magsasaya kung may problema ka? Lalong-lalo na yung pang-araw-araw na pamumuhay. Yung mga mahihirap na halos hindi nila malaman kung saan sila kukuha ng pagkain. Hindi nila malaman kung paano sila mabubuhay sa maghapon
sapagkat walang-wala sila sa kanilang pangangailangan. Paano ka magsasaya? Minamahal ko mga kapatid, ito nga sila sa ikalawang pagbasa ay sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Ephesus. Sinasabi niya, magalak kayo sa Panginoon. Panaman ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Minamahal ko mga kapatid, ito ay sinasabi ni San Pablo sapagkat nakararanas din sila ng mga problema sa buhay. At kung masasabi natin, ito rin ang karanasan ni San Pablo habang sinusulat niya ang sulat na ito para sa mga taga-Ephesus, ay naroon siya sa bilangguan. Nasa dilim ng bilangguan sapagkat siya ay binilanggo ng mga sundalong mga Romano dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Subalit sa kabila nang siya ay naroon sa bilangguang yon, siya ay naghihirap, nagugutom. Subalit yung kaligayahan niya ay naroon pa rin. Hindi niya pinapakita yung tunay na hirap sa loob ng bilangguan, kundi ang ipinapakita niya ay yung kaligayahan, yung pagpupuri, yung pag-awit ng pagsamba at papuri sa ating Panginoon ang napapakinggan ng mga nagbabantay sa Kanya. Sapagkat para kay San Pablo, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mayroon ka o kaya'y nangyayari sa iyong paligid. Ang tunay na kaligayahan ay makukuha mo sa iyong personal na relasyon sa ating Panginoon. At kung ang ating Panginoon ay nasa atin, ito ang tunay na kagalakan na mararamdaman natin. Sa isang monasteryo, napakasikat na monasteryo ito dati. Maraming monks ang miyembro nito. At kung makikita mo kung sila'y nagdarasal, kung sila'y umaawit, parang narurungkat, nagdarasal sa gitna ng mga anghel. Dahil dito na-attract, maraming tao nagkaroon ng attraction dito. Maraming sumali sa kanila. Subalit ang karamihan, pumupunta dun sa monasteryong yon upang sila ay humiling ng mga panalangin para sa kanilang intensyon. Dahil alam nila maraming mga monks ang nagdarasal sa mga intensyon na ito. Maraming nagpupuri sa Diyos at alam nila na ibibigay ng ating Panginoon ang mga kinakailangan kung ito ay pinagdarasal sa pamagitan ng pagpupuri sa ating Panginoon. Subalit yung monks na yon, yung monasteryo na yon, ay unti-unting bumabagsak hanggang yung dami ng mga monks dati ay paunti na ng paunti at yung kaligayahan, yung tunay na pagdarasal ay nawawala na doon sa kakaunting naiwan ng mga monks. At dahil din dito, kakaunti na rin mga tao ang pumupunta sa kanila upang humingi ng panalangin. Yung kanilang superior, yung abot nila, ay hindi malaman ang kanyang gagawin. Kaya't naisip niya, dahil dun sa gubat na yon na malapit din sa monasteryo, ay mayroong isang matandang rabay na nakatira sa isang kubo. Na kung minsan ay pupunta doon sa kalang monasteryo, at kung ito'y dumarating doon sa monasteryo yon, yung kanyang way ng pananalangin, yung kanyang pag-share ng salita ng Diyos at ang kanyang experience ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao doon sa monasteryo. Kaya yun ang naisip na puntahan ng abot. At ang sila ay magyakap, doon nila naramdaman ang tunay na kaligayahan ng pagkakaisa. At sa kanilang pag-uusap, ay sinabi ng superior na yon doon sa matandang rabay ang problema sa monasteryo. At humingi siya ng advice doon sa matandang rabay. Ang sabi ng matandang rabay, napupuda ko na ito sa inyo. Napupuda ko na ito doon sa inyong mga panalangin at paglilingkod. Parang wala na sa loob ang inyong panalangin. Wala na sa loob ninyo ang paglilingkod sa tao. Napakabigat ng inyong puso.
napakabigat na ng inyong puso sa paglilingkod at pananalangin sa ating Panginoon. At kung hiningi mo ang aking advice, ang sabi niya, ito lamang ang masasabi ko, subalit ipangako mo na once na ito'y nasabi mo doon sa mga monks na kasama mo, hindi mo na ito babanggitin o sila man ay hindi nila uulitin sa kanino man sa kanila. At ang sinabi no old rabbi na yon, ito lamang ang sasabihin mo sa iyong mga kasama. The Messiah is among you. Ang Mesiyas, ang tagapagligtas ay nasa inyo. Kaya tumuwi yung abot doon sa monasteryo. Kinabukasan ay tinipon niya yung ilang mga monks at sinabi niya yung advice ng old rabbi. At ang sabi niya, pag nasabi ko sa inyo ito ng minsan, ay huwag na ninyong uulitin kahit sa inyong sarili, kahit sa sinuman sa inyo. At ito lamang ang sasabihin ko, the Messiah is among you. Ang Mesiyas ay nasa inyo. Kaya't noong mga sumunod na araw, yung mga monks na yun ay nag-iisip, the Messiah is among you, nasa atin yung Mesiyas, nasa atin yung tagapagligtas, nasa atin yung Kristong yun. Sino sa atin? Siya ba ay si Brother Ralph? Siya ba ay si Brother Peter? Siya ba ay si Father Smith? At dahil hindi nila malaman kung sino, at ayaw nila na mabigyan ng sama ng loob ang ating Panginoon, kaya ang ginawa nila, binago nila yung sarili nila. Yung sinasabing kagandahang loob ay ipinakita nila sa bawat isa. Sa kanilang pakikipag-usap, sa kanilang pagtatrabaho, ay muling sumigla sila. At yung puso nila ang nagbibigay ng daan upang ipakita yung paglilingkod na yon sa pamagitan ng kanilang mga panalangin at pakikiisa sa bawat isa. Minamahal ko mga kapatid, nagbago completely ang environment ng monasteryo. Ay yung dating masayang monasteryo ay bumalik at marami uling sumama sa kanila. Ito ang sinasabi ni San Pablo, magsaya kayo at magalak sa Panginoon. Ipanaman ninyo sa bawat isa ang kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, magagawa natin na ma-share yung ating kagandahang loob. Ang banal na ebanghelyo ngayon sa atin ay nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon at aral upang maisagawa natin ito. Alam natin na may 3 payo si Juan Bautista sa atin sa banal na ebanghelyo. Alam din natin noong mga nagdaang 2 linggo ng una at 2 linggo ng Adbyento ay nangaral si Juan Bautista ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ngayon nga nagbibigay siya ng payo sa pamamagitan ng kanyang mga sagot doon sa mga taong lumapit sa kanya na nais magkaroon ng conversion. Ang unang payo ni Juan Bautista, magbahagi ka ng nasa iyo. Na sinasabi niya, kung walang baro yung iyong kasama o kaibigan, at mayroon kang 2 baro, ibigay mo yung isa sa kanya. Kung may nakikita kang mga tao na walang makain o nagugutom, magbahagi ka ng pagkain sa kanya. Ito ang tunay na pagmamahal. Ito ang tunay na paglilingkod. Sapagkat yung pagbabahagi ng sarili ay tanda ng pagmamahal sa kapwa. At ito ay ginawa mismo ng halimbawa ng ating Panginoon na hindi lamang bahagi ng kanyang sarili ang ibinigay sa atin, kundi yung buong buhay niya ay ibinigay sa atin. Ang ikalawang payo ay yung wastong paggamit ng kapangyarihan. Lalong-lalo na sa mga namumuno. Kung minsan yung kapangyarihan ay sa mali nilang ginagawa. Akala nila yung kapangyarihan ay nasa kanila
na maaari lang gamitin upang mang-api ng kalangkapwa, upang sila ay magparusa ng kalangkapwa. Subalit dapat ang tunay na kapangyarihan ay gamitin sa kabutihan. Kaya nga sinasabi ni Juan Bautista, huwag kang maningil ng higit sa dapat mong kunin. Nang ibig sabihin, dapat naroon yung tunay na dahilan ng kapangyarihan. Yung mga tao noon, mga Parisiyo, na nagsasabing nasa kanilang kapangyarihan, ay sinasabi ng ating Panginoon, wala kayong kapangyarihan, sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating Panginoon Diyos. Nang siya ay naroon at tinatanong sa korte ni Herodes, ni Pilato at ni Caiphas, tinatanong siya kung nasaan ang kanyang kapangyarihan. Subalit sinabi ng ating Panginoon, hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan kung ito ay hindi nanggagaling sa itaas sa kanyang Ama. Kaya ang lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa ating Panginoon. At kung ito ay nanggagaling sa ating Panginoon, ito ay dapat gamitin sa kabutihan. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay mayroong kapangyarihan. Yung mga magulang ay may kapangyarihan sa kanilang mga anak. Tayo ay may kapangyarihan sa ating mga kaibigan. Sa trabaho ay mayroon ding mga kapangyarihan. Sa bawat isa ay mayroong kapangyarihan. At ang lahat ng ito ay dapat nating gamitin sa paglilingkod, pagmamahal sa ating kapwa. Ang ikatatlong payo ni Juan Bautista ay yung pagpapairal ng katarungan. Kahit sinasabi doon sa mga sundalong nagtanong sa kanila, huwag kayong mamilit sa inyong paghingi sa tao. At huwag din kayong gumamit ng hindi katotohanan. Para sa kanya, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na katarungan, ay kung ang lahat ng tao ay pantay-pantay, na dapat walang naaapi, walang nang-aapi. Sa halip, ang lahat ng tao ay nagkakaisa tungo sa paglilingkod at tungo sa pagmamahal. Ito ang tunay na aral ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng payong ito ni Juan Bautista ay makatutulong sa atin upang makamtan natin ang kagalakan ng paghahari ng Diyos. At kung ito ang ninanais natin sa panahon ito ng Adbyento, na tayo naghahanda sa paghahari ng Diyos sa ating buhay, ito ay napakahalaga sa atin. Sapagkat ang paghahanda ngayon sa mundong ito ay iba na. Yung paghahanda ay panlabas na lamang at hindi yung kalooban na nais ng ating Panginoon. Hindi na yung conversion at pagbabalik loob sa ating Panginoon. At ang inihahanda natin ay yung mga material na bagay na lamang. Yung isang sabsaban na kung saan ipinanganak ng ating Panginoon ay napalitan na ngayon ng paghahanda ng napakataas na Christmas tree. Yung tala na siyang naging daan upang masundan nila at makita ang sabsaban kung saan ipinanganak ang ating Panginoon ay napalitan na ng iba't ibang kulay ng mga ilaw na kumukutitap at nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao. Yung sabsaban na dapat pinakasentro ng selebrasyon at dapat naroon lagi ang ating pinupuntahan ay napalitan na ni Santa Claus. Pumunta kayo sa mga shopping centers. Sino ang pinipilahan para magpalitrato? Si Santa Claus. Kung minsan ay nasa isang tabi na lamang yung sabsaban at ang tunay na kanilang pinupuntahan ay si Santa Claus. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang ating paghahanda, Christmas tree, mga ilaw na kumukutitap, Santa Claus. Kung dito aasa tayo ng ating kaligayahan sa Paskong ito, alalahanin natin, ang Christmas tree yan ay aalisin. Yung mga ilaw na yan ay tatanggalin.
Si Santa Claus ay mawawala sa shopping center. At mawawala rin yung kaligayahan yon para sa atin. Subalit kung ang kaligayahan natin ay ang ating Panginoon na nasa atin. Yung sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Ephesus, magpuri kayo sa ating Panginoon sapagkat naroon yung personal na relasyon natin sa Kanya. Ito ang hindi mawawala. Magbago man ang ating paligid, ano man ang mangyari sa ating paligid, kung si Kristo ay nasa ating buhay, naroon ang tunay na kagalakan. Minamahal ko mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Ang tunay niyang biyaya ng Diyos ang nasa atin. At itong magbibigay, mag-iingat sa ating puso, mag-iingat sa ating isipan, upang tayo maging maligaya sa ating buhay. Para sa Sydney ay mayroon pa rin akong announcement at ito yung mga activities ng Simbang Gabi at ng Pasko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, malapit ng Pasko. Nais natin lumigaya. At ang kaligayahan ito may bibigyan lang natin kung ang sentro ng ating paghahanda, ng ating selebrasyon ay ang ating Panginoon sapagkat siya ang darating sa ating buhay. At naway pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.